Hanggang kailan ka kaya titigil sa pag-abroad? What is the hardest part of being OFW? What are the good and bad impacts sa pag-abroad mo dito sa Hungary? Hello mga kababayan! Ayan, meron ulit tayo ngayong makakausap na isa nating kababayan na matapang na sasagot sa tunay na buhay dito sa Hungary. So ayun, Kuya Paolo, kamusta ka naman dito sa Hungary? Okay naman bilang isang OFW as a first-timer OFW. Okay naman, mixed emotions of course. Andun yung masaya kasi nakarating ka ng Europe or ng Hungary, then may work ka dito. Then malungkot kasi malayo sa family. Okay. Ilan taong ka na dito? Dito more than a year na po. Kamusta ka naman sa accommodation? Sa accommodation po namin, okay naman kasi syempre free naman lahat. Free. So pagkain mo lang ang asikasuhin mo. Siyempre, mahirap lang kasi wala kang tagalaba at tagaluto. So, yun yung struggle. Ganon. So, Opo. kailangan mo na tagalaba, tagaluto. Hindi naman. Hindi Okay. naman. Anong agency mo sa Pilipinas? Ang agency ko po sa Pilipinas ay EMS po or ASII po. Wow! Opo. Hello sa mga taga-EMS dyan, sa mga kababayan natin. Hello po sa mga galing ng EMS. Ayan. Anong company mo dito sa Hungary? So, ang company ko po dito ay Lenovo po. Anong trabaho ni Kuya Paulo sa Lenovo? So, ang trabaho ko po sa Lenovo ay all around. Assembler, minsan naman na technician. Magkano ang sweldo ng isang technician dito sa Hungary? Confidential po eh. Okay. What is your purpose for coming abroad? Of course, unang-una po ang purpose ko is para sa family ko or sa anak ko. Kasi may anak ako. May isa akong anak sa Philippines eh. So, sa pag-aaral ng anak ko, syempre. Then, sa family, support sa parents, sa mga kapatid. So, andun lagi yung pag-support sa family natin. What is the hardest part of being OFW? Para sa akin, bilang isang father, na first time kong mapalayo sa anak ko, ito yung pinakamahirap para sa akin na mapalayo sa anak ko. So, babae yung anak ko sa Philippines eh. So, mahirap bilang isang tatay na first time mag-abroad. So, mahirap, of course. Kaya lang syempre sa ngayon, medyo okay naman yung ano natin, yung tawag dito, yung social media natin. So, hindi ganun kahirap mag-communicate sa Philippines. Sa trabaho, syempre nag-adjust din. Kasi ito, medyo real talk to pagdating sa trabaho dito sa Hungary. Andun yung sinasabi ko kasi yun na andun pa rin lagi yung politics sa trabaho. So, kailangan natin mag-adjust. Of course, Filipino naman nakapag-adjust naman eh. Sabi ko nga sa kanila, basta okay yung salary, walang problema sa akin. Kaya lang kung minsan nandun yung, kumbaga, mapapaisip ka or kailangan mo magtimpi or magpigil ng sarili mo kasi may politics pa rin sa locals and sa mga foreign workers dito. Parang ano, no? Parang nakikipagkumpetensya talaga sila. Of course. Pero, Laging merong of ganun. course. Pero para kasi sa akin, hindi ako nakikipagkompetensya. Sa akin, trabaho lang. Nothing personal. Trabaho lang. Sumasahod ako. So, ganun lang nga sa akin. Kaya lang, syempre, sa mga katrabaho or sa mga kapwa mo din dito ng mga Filipino, sabihin na natin yung real talk na. Hindi may iwasan yung ganyan talaga. What are the good and bad impacts sa pag-abroad mo dito sa Hungary? Wow. Of course, yung good impact is, yun nga sabi ko, nakaka-support ka sa family mo, sa anak ko na nag-aaral sa Philippines. Then, ang bad impact naman is, yun, malungkot. Siyempre nga, malungkot. Kasi, malayo sa mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Kuya Paulo, sa tingin mo ba sapat yung sinasahod mo dito sa Hungary para matupad mo lahat ng gusto mong pangarap mo sa buhay? 50-50. Para sa akin, yung sinasahod ko, nasa tao kasi po yan, Ate AJ eh. So, depende kung paano mo i-handle yung finances mo, yung priorities mo. So, like me, as a father, I always prioritize my priorities, lalo yung anak ko, yung pag-aaral ng anak ko, yung needs niya. Yun yung goal, focus ko. Kumbaga, yung focus ko talaga, yung sa anak ko. So,
Yung iba naman syempre kasi ayaw natin banggitin yung iba. Kami kanya-kanya tayong priority sa buhay po eh. So, siguro, yung kinikita natin sa company, at dito sa Hungary, sinasahod natin, depende po sa atin kung paano natin na gastusin or Yes. kung paano tayo mag-save ng salary natin. Wala Opo. naman sa laki at saka sa liit ng sahod yan. Opo, Nasa opo. tao talaga yan. Opo. Ano naman yung mga naranasan mo dito kay Hungary na mga culture shock dito sa Hungary? Wow, madami. Siguro nung first time ko dito, sa toilet, sa bathroom, kasi dito wala silang tabo or bidet, wala sila. So, Yes. mag-a-adjust talaga tayo. Like, sa bahay, wala silang walis tingting or walis tambo. So, yun yung sabi ko, wow, culture shock ka dito. Then, sa toilet nga, sa bowl, iba yung itsura ng bowl nila dito. Para sa akin, yun yung din sa foods. Kasi sa mga kainan, madami dito mga pork na sabi ko kasi, hindi ako kumakain ng pork. So, lagi akong nag-check ng pagkain. Kasi, syempre, para din sa akin kasi hindi ako talaga kumakain ng pork. Kuya Paulo, ano naman yung masasabi mo sa mga kababayan natin na nangangarap mag-abroad dito? Yes, sa mga nangangarap po na mag-abroad or makarating ng Hungary or ng Europe, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Mag-apply lang po tayo na mag-apply. Huwag sumuko kasi ang daming, sa ngayon, ang dami talagang kakompetensya lalo sa pag-apply. So, ang pag-apply po kasi ay yung tatawag nila na binibenta mo yung sarili mo sa agency or sa employer. So, Kaya ang galingan mo yung pagbebenta. kailangan mong galingan. Ibebenta mo yung sarili mo eh. So, like, may mga exams, may mga so, doon pa lang gagalingan mo. Yun yung start eh. Wala naman kasi, i-hired ka ng biglaan lang, ganon, bihira yun. So, Scam yun. Scam yun, di ba? So, unlike sa iba kasi, may mga placement, ganyan. So, sa agency ko po, walang placement po yun. So, may exam. So, kailangan mong galingan yun. Then, lagi mag-pray kung kapag nag-apply po tayo, lagi tayong magdasal. Huwag tayong wala ng pag-asa kasi lahat naman po yan ay pinapakinggan ni God. Yes. Kasi naniniwala ako, Kuya Opo. Paulo, na kapag nagdasal ka galing dito, didingin ni Lord yan, Opo. lalo na pag kailangan mo. Opo, totoo po. Totoo yan, mga kababayan. Pabor ka ba sa love for Hungary only? Wow. Para sa akin sagutin ko yan ng Honest. honest. Of course, hindi. Para sa akin, hindi. Kaya lang, syempre, hindi ako against sa mga taong alam ko na ganon. Kaya lang, syempre, andun tayo sa way na mali eh. Mali yun. So, lalo kung may family sa abroad, sa Philippines, tas dito, naging kayo. So, para sa akin, hindi ako pabor sa ganong status ng relationship. Gusto ko pa rin yung syempre maayos. Kaya lang, syempre, buhay nila yan. Kanya-kanyang buhay. So, wala tayong magawa, kundi respetuhin natin yung gusto nila. May idea ka ba kung bakit nagra-run away ang mga kapwa kababayan natin dito sa Hungary? Ito lang, base lang sa mga nakakausap ko. Siyempre, may kanya-kanya silang dahilan. So, like, ang iba natatanong ko, sa sinasabi nila sa maliit yung sahod, mahina yung company. So, kaya lang hindi yun yung dahilan dapat. Hindi yun yung dahilan na mag-run away dahil mahina yung sahod or ano. So, hindi ko siya nasabi na mag-run away kayo pag mahina ang sahod nyo. So, sayang din kasi yung chance na nandito na kayo. And then, yung tinatawag natin na utang na loob sa agency. Kung Sa bakit agency. tayo nandito. Kasi nandito tayo dahil sa free na ticket or sa pagpupunta nila dito. Imagine mo, this is Europe. Opo. So, hanggat maaari, sana tapusin natin yung kontrata natin. Ayun. Opo. 5 years to 10 years, nasaan kaya ang isang Kuya Paulo? Siguro, 10 years from now. Actually, Ate AJ, lahat naman tayo may pangarap. Hindi lang maging isang OFW habang buhay. Ano po? Siyempre, pangarap din natin na, para sa akin, siyempre gusto ko mag-for good ako sa Philippines. Kasama yung anak ko. Wala sa isip ko na tumanda sa abroad or maging isang OFW. Hanggang kailan ka kaya titigil sa pag-abroad? Sa ngayon kasi, siyempre nga, bago pa lang. So, andun pa yung anger sa pag-focus sa goal na tinatawag or yun nga, sa pag-aaral ng anak ko. So, kailangan kong tustusan yung pag-aaral ng anak ko, siyempre, as a father.
Kailangan ko yun na pag-focusan para matapos yung anak ko. So, sa ngayon, di ko pa masasabi kung hanggang kailan ako mag-abroad. Hanggat kaya siguro, so far. Pero wala akong plan na tumanda as Dito, as OFW. OFW. Opo. Ano naman yung pinagkaiba ng Pilipinas at kay Hungary? Ang dami. Sobrang daming pinagkaiba. So, sa Philippines kasi, doon ko na talagang yung buhay ko sa Pilipinas ay hindi ko naman sinasabing marangya or sagana sa lahat. Kaya lang, syempre, nagagawa ko lahat ng gusto ko sa Philippines. Masaya lang, masaya. Nagawa ko lahat ng gusto ko, masaya. Pero Then dito is trabaho, bahay, exercise, ganun lang. Minsan banding sa mga friends. Medyo limited yung time, pero kailangan kasi nating bigyan ng oras yung sarili natin. Yes, oo. Hindi It's puro very important yung hindi- social life. Opo, hindi puro trabaho, hindi puro sa bahay lang din. Kailangan nating bigyan ng time yung sarili natin na makapag-unwind, pasyal-pasyal. Siyempre nakakabaliw bilang isang Totoo naman yan. OFW. Oo, importante talaga yun. Opo. Ikaw ba ay na-homesick dito, Kuya Paolo? Actually, nung pagdating ko siguro, mga 2 weeks, medyo na-miss ko yung anak ko talaga. Sobra. Hindi ko lang masabi na mapapaiyak ka kasi ito yung pinakamahabang time na walay ako sa anak ko. So, yung anak ko kasi sobrang papas boy. So, Close talaga sa opo, close kami ng anak ko talaga. So, Paano niya kinaya yung wala ka sa tabi? yun, doon ko naisip na yung anak ko, naisip niya siguro ako ganyan, kaya lagi ko siya tinatawag. Kaya yun yung mahirap talaga pag nag-OFW ka, yung anak mo is sobrang close sa'yo. Masakit sa dibdib, yung alam mo yung parang okay ka, pero deep inside parang may tumutusok sa dibdib mo na napakasakit. Kasi nga, naalala mo yung anak mo. Wala, mapapayak ako. Nalungkot ako. Lungkot ako. What is your most unforgettable moment or most embarrassing moment kay Hungary? So far, wala. Wala akong mga unforgettable moment or embarrassing moment dito. Kasi lagi lang akong masaya eh. Siguro happiness. There's a lot of happiness na nangyari sa buhay ko dito. Marami na happiness. Siguro sa mga embarrassing moment, wala. Wala po. Yun nga sabi nila piliin mo lang lagi maging masaya. Siyempre, doon sa nakabubuti. Huwag doon sa Yes. alam nating hindi mabuti. So, ayun mga kababayan, salamat. Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. And Kuya Paolo, baka may gusto kang batiin. Yun, shout out po sa lahat ng nanonood kay Ate AJ, sa mga hindi pa po naka-follow. Follow niyo po siya. Sa mga friends ko, mga kakilala ko, lalong-lalo na po sa mga taga Lenovo, shout out po sa inyo lahat. Ayan. Taga Rakasi, taga Samsung SDI, sa mga friends ko, Denso, Joyson, TDK, taga Vallejo, taga Walop, taga Continental, shout out po sa inyo lahat. Ayun, shoutout ko na din yung ka-work ni Kuya Paolo, si Melvin Batak. Hello, Sir Melvin. Ayan, kamusta ka? See you soon po. Ayan, thank you so much, Kuya Paolo. Sana hangad ko magkaroon ka ng magandang kinabukasan kay Hungary. Welcome po, and salamat din po, Ate.